Hello, what's up? This is Gotman back again for another video. Pag-uusapan natin today is Boring Tech Podcast, kung saan boring po ang video na ito. Okay, ang topic natin for today is top 10 smartphone reviewers. Actually, ginawa na natin to last year, 2023. So, ito naman po yung part 2. Every end of the year, bala ko gawin na ito. And this is my day para mag-fanboy sa mga kapwa ko tech reviewers. Yung talagang magagaling na mga tech reviewers. And some disclaimer, hindi po ako kasali rito sa list na to. Why? Kasi hindi naman po ako deserving. Magagaling po masyado mga nandito. And I don't think fair na ilalagay ko sarili ko rito. Hindi naman ako magaling. Okay? So, malinaw yung part na yun. Pangalawang disclaimer, mga reviewers lang po ang isinali ko rito. Hindi po tayo nag-include ng mga clowns or mga hindi naman din marunong mag-review talaga. Nainganyo lang sa pag-vlog. Okay? And then, another thing is hindi po natin binagbasihan dito mga subscriber counts. Kasi alam naman natin na ang YouTube ay hindi naman about best content creator, kundi kung sino yung mga nagte-trending, kung sino yung mga entertaining, and so on and so forth. So, hindi natin ginamit na basihan ang mga subscriber counts at viewer counts. Yung talagang tingin ko, is talagang tech reviewer. Okay? Now, mapapansin nyo rin kung napanood nyo yung huling video last year about sa top 10 smartphone reviewers, may mga nalaglag, wala na sa list na to. Mayroong mga bagong nadagdag at mayroong mga naatras, bumaba, or mayroong mga umakyat naman ng posisyon. Okay? So, kung interesado na kayo, let's start. So, unang-una sa list is Yugatech. So, maraming magre-react agad dito. Una pa lang, nako, sa top 10 pa lang, yung number 10 pa lang, controversial na. Yes. Well, kung maalala nyo, after the Genshin Impact na sa YouTube, nag-Genshin Impact sila. Gaming test, Genshin Impact sa YouTube pala yun, hindi pala totoo naglalaro. Alam mo yun, medyo misleading yan. Maraming medyo na wala ng gana sa Yugatech, including myself. Hindi nawalan din talaga ako ng gana sa kanila. And sa taas kasi ng reputasyon ng Yugatech, medyo, we must admit, talagang disappointing yung para sa Yugatech. Pero tapos na yun, napalipas na natin, and isa naman sa mga other napansin ko is lately parang medyo puro sponsored sila ng mga content. Pero meron pa rin namang nakikita ko ng mga reviews, but I think lately mas more on naglilin sila sa sponsored content. But still, I think kung tatanggalin natin yon or i-look over natin yun, ano ba tawag doon? Palalagpasin natin ang tingin natin doon. I-set aside muna natin yung issues nila yon. Before that and now, actually medyo bumabawi sila. Not to mention na puro spoken in English po sila. Spoken in English dollar. Na mga Pinoy naman maraming Pinoy actually na hindi makarelate. Although yes, pero naman magusto nila na English, which okay man yun, pakonyo effect. Yes, but most Pinoy kasi hindi naman nakakarelate sa English spoken. But still, I think quality naman ang mga videos nila. So set aside natin yon. They have one of the better visuals pagdating sa delivery ng mga reviews nila sa smartphones. And even other tech products, mga gadgets. May mga good points din sila actually, yes. This year, medyo na bumalik-balik na ako ng konti. So, may silip-silip na ako sa channel nila. This is their channel, by the way, just in case na ilan sa inyo hindi alam or hindi kayo familiar na mayroong pong Yugatech na channel. Yeah, meron po sila at least currently 628k subscribers, pataas-taas na rin. So far, okay naman. Gusto ko yung mga comparison videos nila, goods, and napakaganda ng visuals, ang ganda ng presentations. And I like na friendly yung approach nila, friendly yung mga words na ginagamit, and friendly overall. At napaka-cozy actually ng dating ng videos nila. So, Yugatech, nalagay ko sa number 10. Okay? Now, number 9 natin is si Boss JFG. Okay, so last year, pang 7th actually si Boss JFG. Pero this year kasi napansin ko lang alam naman na to ni Boss JFG na ginagawa niya rin na lately hindi siya, itong taon na to, hindi siya ganun ka-active kasi I believe meron siya mga personal na mga inasikaso. So medyo slightly naglaylo siya sa YouTube. So yeah, pero overall okay pa rin naman yung mga videos na binibitawan niya, maganda pa rin naman yung mga reviews, so on and so forth. So okay pa rin siya, pasok pa rin siya rito. Yung nga lang medyo nilagay natin siya ngayon sa pang-siyam na last year, pang-pito siya. And yes, similar po ang kanyang content sa content ko. Most of the time, tips and tricks, yung ang tinitira niya. And then of course, mga gadgets din, hindi lang smartphones. Kagaya na sa channel ko, smartphones and gadgets din. Pero mas magaling, di hamak na mas magaling itong si Boss JFG. So, inalagay natin siya sa number 9 natin. At kahit na naglaylo na si Boss JFG, malaki pa rin sa tingin ko ang contribution niya sa tech community sa Pilipinas. So, I like JFG and yeah, pang 9 pa rin siya. Iwan ko yung mga link nila, boss. Itong mga
feature ko sa inyo, just in case na hindi kayo familiar pa sa kanila, iiwan ko yung link nila sa video description para ma-check nyo rin mismo kung baka pasok din naman sa taste nyo yung mga content nila. Okay? Pangwalo, ito pangwalo natin. Sa pangwalo is si Boss Gadget Sidekick. So last year actually pang siyam siya. So medyo tumaas siya ng konti ngayon, and I think nag-improve din siya ng konti from the previous years. Mas malaki na in-improve niya. Look at that. Ang gaganda ng mga content nito. Actually, isa sa mga nauuna, isa sa mga laging, hindi naman lagi, madalas na mga nauuna pag may mga bagong smartphones. Yung kami mga a week or 2 or month pa bago mahawakan, pero siya usually meron na siya agad eh. So kung gusto niyo makahanap ng mga reviews ng maaga, like may hinihintay kayo smartphones, gusto niyo maaga, silip-silip kayo sa channel niya, baka meron na kasi siya agad nun. Okay dito si Boss Gadget Sidekick. Nagsasabi rin siya ng mga critical points about sa product, yung mga pros and cons niya. Maganda kahit pa ng presentations, parang ako lang din, straightforward, okay lang din. Pinapakita niya rin yung thermal ng kanyang mga nire-reviewing smartphones. Kulang lang sa akin is wala kasi siyang FPS. Hindi pa yata daw siya marunong sa FPS na yan. Pero thermal, okay na po yun. Malaking contribution na po yun para malaman ng mga potential buyers na, ay, ganito pala, mabilis mag-overheat ang smartphone. Pero overall, nakukulangan pa rin ako kay Boss Gadget Sidekick. So, number 8 pa rin natin siya ilalagay. Sa pang-7 naman, eto, kilalang to ng, malamang kilalang niyo itong lahat. Si Ma'am Mary Bautista. Actually, last year, pang-8 siya, ngayon pang-7 siya. And paminsan-minsan, nasilip din tayo sa channel niya para manood ng mga reviews na wala pa usually, and syempre tinitingnan din natin ang point of views ng ibang mga tech reviewer sa smartphone na baka pwede nating i-recommend ba sa ibang tao. At syempre kahit na million subscribers na si Ma'am Mary Bautista, hindi pa rin nawawala sa kanya yung essence ng tinatawag na totoong review. Nagre-review pa rin talaga siya, and although hindi kasing comprehensive na mga kagaya nila Paul Tech TV, nila Hardware Voyage, nila Sulit Tech Reviews, pero pasok na pasok pa rin po yung kanyang content. Actually, at least sa mga non-techie, pasok na pasok pa rin si Mary Bautista. Kasi kahit na hindi siya ganun ka-detalyado pagdating sa pagre-review, yung overall style niya, masasabi pa rin tech reviewer pa rin talaga siya. Nagbibitaw pa rin siya ng mga good points, pros and cons, and solid overall na, again, pang mga non-techie. Pero ang pinaka-gustong-gusto ko actually sa channel ni Ma'am Mary Bautista is maganda yung presentation niya, and easy on the eyes yung mga videos niya. Maganda yung mga B-roll, solid, pinapakita niya talaga yung na maayos yung product na ginagamit, so on and so forth. So overall, para sa akin, again, for non-techie users, non-techie reviews, gusto nyo, ayaw nyo ng kagaya namin na masyadong madugo, masyadong technical, dito pasok po ang taste nyo malamang. And overall, aminin na natin, talagang quality rin naman talaga ang gawa or ang mga videos ni Ma'am Mary Bautista. Hindi nga lang, again, kasing comprehensive ng iba, pero reviewer pa rin natin masasabi. Solid. Ito pang-6, bago lang to sa listahan. Last year wala ito kasi hindi pa ako familiar sa kanya ng time na yun. Pero after that year, marami nag-recommend na silip-silipin ko daw, baka okay din si Boss Gadget Tech Tips. Yes. Ito si Boss Gadget Tech Tips. Ito po yung kanyang channel. Actually, alam ko meron pa siyang pangalawang channel, yung parang after review something. Pero ito, pinaparod ko siya. And kapag naghahanap ako ng latest smartphones, lalong-lalo na pag galing sa mga Transsion, yung Itel, Tecno, Infinix, yan. Malamang merong review niyan si Boss Gadget Tech Tips. Ang pinaka-favorite ko actually sa channel nito is yung mga comparison videos niya. Okay kasi madalas hindi ako gumagawa ng mga comparison. Bihira ako gumawa ng mga comparison videos. And kapag may gusto akong malaman, like kunwari, nagtatanong kasi si viewers or si client, minsan nagtatanong, alam mo mas maganda, kapag yung isang unit na tinanong niya sa dalawang sample na binigay niya is hindi ako familiar, minsan dito ako sumisilip. Okay dito, magandang comparison videos niya. Solid din naman kahit paano. And isa rin sa gusto ko sa kanya is prangka. And solid din siya magbitaw ng mga pros and cons. Tsaka na-notice ko rin na ang laki ng in-improve din ng videos niya. Dati parang basic lang, pero ngayon ang ganda na. Mas maganda na, actually mas maganda nga videos niya sa mga videos ko kung tutusin. Kaya check nyo talaga to si Boss Gadget Tech Tips. Another thing is distinct yung boses niya. Pagka kahit malayo, once na narinig ko yung boses niya, like kunwari sa labas ako, may nanonood ng smartphone reviews. And then yung boses niya, pag narinig ko kahit na alam ko, napaka-distinct na Boss Gadget Tech Tips yun. Ang solid. Maganda. Maganda yung content niya overall, and madali siyang tandaan actually. Kaya medyo friendly talaga siya. Ang dating niya, para sa akin friendly siya sa masa. Pasok yung style niya pagdating sa lahat ng mga Pinoy na naghahanap ng smartphone reviews na matino. Okay? Next. Akit na tayo sa top 5. So, sa top 5 natin, si Boss Sulit Tech Reviews. Siyempre, the OG.
Although last year, pangatlo siya, third siya, ngayon inakit ko siya sa top 5. Still, I think talagang isa pa rin talaga siya sa very deserving na nandito siya, at least kahit sa top 5. Kasi siya ang OG, siya ang pinakamagaling sa lahat, siya ang nagsimula ng ganitong honest reviews, itong real talk reviews. Actually, siya ang sa tingin ko, sa Pinoy at least na tech community, si Boss STR talaga. Yung lalong-lalo na yung old OG na STR, no? So, always and always, you have my utmost respect, Boss Solitech Reviews, Boss Aaron. Peace. Pero currently, nasa top 5 siya ngayon kasi talagang tone down na siya eh. I was expecting na sana bumalik yung dating Boss Aaron, pero still, tone down pa rin siya hanggang ngayon. Pero hindi ko siya tatanggalin sa pinaka-OG at pinaka-honest reviews pa rin. Tsaka, pagka-trusted reviews, di ba? Solitech Reviews, parang synonyms na yun eh. Solitech Reviews, trusted reviews, honest reviews. Siya talaga yung nauna eh. Hindi pa ako tech reviewers, siya na eh. And for me din, personally, kapag naghahanap ako ng mga reviews, like maraming reviews para sa isang smartphone lang, isa sa mga kasama sa listahan talaga na titignan kong channel para sa smartphone na yon is kung meron ba nun si Boss STR. If meron, solid. Talagang, yeah, at least meron ako isang points or isang video na or isang reference at least na talagang maasahan ko na pag sinabi niyang goods, sinabi niyang bad, kukonsider ko naman yun. Siyempre, worth considering talaga every word na binibitawan ni Boss Solitech Reviews. Okay? Now, lipat na tayo sa pangapat. Sa pangapat, si Paul Tech TV. Last year, second placer to. Pero ngayon, medyo matas-atas siya ng konti. Kasi, although yes, solid pa rin naman yung kanyang reviews, pero may napansin lang ako na mas magaling na sa kanya ngayon. Boss Paul Tech. Isa sa mga most enjoyable din na character. Actually, 2024 character lang yata yun na nirelease niya sa kanyang channel is si Maya Yap. So another thing na kasubaybay sa channel ni Boss Paul Tech TV is meron na rin siyang Maya Yap. Siyempre for comedic purposes, pero hindi yun ang pinaka-highlight kung bakit siya nandito at pang-apat siya sa list natin. Si Boss Paul Tech TV, pag pinanood nyo yung mga videos niya, is solid po talaga ang reviews. Okay? So, gamit niya, meron siyang thermal monitor para makita natin kung bumibigay ba ang mga smartphones sa kanyang mga gaming test. Meron din siyang FPS indicator doon, taga-monitor ng FPS kung solid pa rin ba, kung nagda-drop ba yung performance or stable na may maintain ba. Solid yun. Yun ang mga talagang tingin ko para sa akin is napaka-importanting detalye kapag lalo't magre-recommend ka ng mga gaming smartphones or ang mga viewers naghahanap ng gaming smartphones and potential na candidate na bilhin nila is yung nire-review ni Boss Paul Tech TV. Okay mga pinapakita niya, mga results at saka mga statistics doon. At saka kahit paano aggressive din talaga yung atake niya sa mga videos niya. Pag sinabi niyang pros. Pag sinabi niyang cons din talaga. And napaka-energetic ng dating. Pero overall, I think ganun naman talaga dapat ang isang tech reviewer. Detalyado hanggat maaari. Walang kompleto, yes, walang ganun. Walang kompletong smartphone reviewers. Okay lang yun. Wala namang perfect eh. Meron bang ganun? Tao nga wala, reviewer pa. Diba? So, huwag nating hanapin yung perfect. Pero makakahanap po tayo ng detalyado. Okay? At least, ang daming rekado na kailangan mong malaman din. Kailangan din malaman ng isang viewer para malaman natin kung totoo ba talaga na reliable yung smartphone or puro ganda lang. Or hindi nga kagandahan pero reliable naman pala. Maasahan naman pala. Diba? May mga ganun eh. So, paano natin malalaman yun kung hindi mo itetest sa limit? And yan ang ginagawa ni Boss Paul Tech TV. Kaya solid yan sa pang-apat, si Boss Paul Tech TV. Now, sa pangatlo, ito, makita tayo sa top 3. Top 3. Boss Pinoy Tech Dad. Yes. Last year siya yung pang-apat. Pero ngayon mas tumaas siya kasi I think maganda yung mga takes niya recently and ang ganda rin na mga nag-release siya ng mga para mga expose ng mga brands, mga smartphones na hinahype ang waterproofing, which is water resistant lang naman, and hindi naman dinidisclose na hindi pala kasali sa warranty yung pagpo-promote nila na ilublob ang smartphone. Ilublob mo ang smartphone, pero once na ginawa yun ng mga customers, hindi naman nila pala sasagutin kapag nasira. Ini-encourage ng mga marketing, mga promoter nila na ilublob sa tubig. So, yeah, in-expose ni Boss Pinoy Tech Dad, which is I like that. Actually, meron na akong video noon similar sa kanya, pero mas maganda yung take niya, mas solid, kaya that is why I think mas better talaga siya sa pagdating sa mga ganong atake, yung mga gusto mo real talk,
Real talk. And of course, meron din siya, pag nagre-review siya, meron din siyang thermal monitor, FPS monitor, and sinasabi niya rin talaga kung may i-recommend siya mas better doon or kung karapat-dapat ba talaga yung smartphone na nire-review niya. Which is, bihira na lang talaga ngayon sa mga smartphone reviewers sa mga Pinoy. Porque ang Pilipinas ay hindi, or walang batas na nagre-restrict sa mga Pinoy tech reviewer na dapat i-disclose mo na ganito, na bayad ka o hindi. Eh, at least siya, pinapakita niya na hindi kayo basta-basta naniniwala sa mga hype. Okay? Manood kayo ng totoong may test, hindi yung nanguhula. Totoong test, totoong may result. Doon po. Ganun po si Pinoy Tech Dad. So, solid po siya sa pangatlo. Kaya, para sa akin, top 3 siya. Solid. Now, sa pangalawa. Sa pangalawa is si Boss Hardware Voyage. Last year, siya yung top 1 ko. Number 1. So, sino ang top 1 ngayong taon? Ayan. Anyway, last year siya po yung top 1. Pero, deserving pa rin siya dito talaga sa posisyon na to. Nasa top 2 siya. Why? Same reason. Medyo nahirapan lang ako rito actually na-desisyonan nito kung siya pa rin ba ang top 1 or ilalagay ko sa top 2. Kasi, ganun pa rin naman siya eh. Halos wala naman na bago. Eye candy pa rin yung kanyang mga videos. Ang ganda ng visuals, ang ganda ng angling ng mga camera, ganda ng lighting, so on and so forth. Maganda halos lahat. Gusto ko rin yung pagiging attentive niya sa details kapag nagre-review siya. Ang solid. And napaka-energetic, buhay na buhay. Talagang, yung attention mo talaga eh, mag-i-stick kasi ang ganda ng pagkaka-review eh. Hindi siya kagaya ng mga style ko. Ang boring ko mag-review. Pero siya, lively, pero same. Halos same lang na pinapakita ko rin sa video. Pero yung sa kanya, parang, kung nandito ako sa 1, nandun siya sa 100 eh. Ganon kataas yung difference namin dalawa. Ganon kagaling, boss. Ganon kagaling si Boss Hardware Voyage. Ika nga, review kung review. Halos, masasabi ko nga, pag international yung caliber ng kanyang content, yung kanyang videos, yung way of, yung sa camera, and sa pagre-review mismo, yung sinasabi niya yung mga pros and cons, tinetest din naman niya, nakikita ko. Eh, may FPS monitor din siya at thermal, kung di ako nagkakamali. And of course, still one of the highly trusted smartphone reviews ng Pilipinas. Halos nagkakadikit na sila sa pangalan ni Boss STR eh. Sana hindi magbago kahit kailan si Boss Hardware Voyage. Sana boss, talagang always mong i-maintain yung top. Talagang high quality, highest quality na para may susundan kami, para may bagong standard. Ikaw ang isa sa mga standard namin pagdating sa presentation and review. Ang solid. And kudos din, kudos sa iyong video editor, napakagaling. Shout out. Special mention lang natin muna bago tayo dumiretso sa top 1. No? Special mention ko lang si Boss Discarding Pinoy Tayo. Si Boss Discarding Pinoy Tayo. This channel, actually gusto ko lang siya i-shout out kasi isa sa mga, na-meet ko siya actually a few months ago sa Apple event. And gusto ko lang ibigyan ng shoutout si Boss Discarding Pinoy Tayo kasi ang ganda ng mga pinapakita niya mga content. Hindi siya mostly nagre-review. More on naghahanap siya kung saan makakabili ng mga murang gadgets. Smartphones din, yes, may mga smartphones, mga electronic gadgets, mga technology, basically technology. Parang yung channel ko rin. Hindi lang nakafocus sa smartphone, kundi lahat ng tech, at least may feature natin dito from generator, power bank, earbuds, so on and so forth, lahat. Parang ganun din siya, pero walang review. More on naghahanap siya kung saan nakakabili ng mga stores. Which is, yeah, shout out kay Boss Discarding Pinoy Tayo. Yes. Now, lipat na tayo sa number 1. So, ang number 1 ko this year is si Boss Parekoy's TV and Tips. Yes. This year, ang laki ng in-improve ng content ni Boss Parekoy's TV and Tips. Yes, ang laki ng content niya. Although, parang pinagsama-sama siyang Poltech TV, si Boss Hardware Voyage, hindi naman siguro Hardware Voyage. Kaya iba kasi yung style ni Hardware Voyage. Boss Pinoy Tech Dad siguro yan. And then may konting international taste or hint ng mga style. Ang ganda, ang linis pati ng kanyang mga videos. And focus lang talaga sa smartphones, which is yun naman talaga. Kasi kapag nagre-review hanggat maaari, syempre ang pinuntahan ng tao is yung smartphone. Gusto lang malaman tungkol sa smartphone. And gusto ko yung ginagawa niya, which is similar din actually sa ginagawa ko. Pero mas better sa kanya, di hamak ng 1,000 times, is talagang focus lang sa smartphone. Hindi na kailangan ipakita mga mukha namin kasi hindi naman kayo interesado, I'm sure, sa mukha namin. Mas interesado kayo sa nire-review namin, which is ganun ang ginagawa niya. And I like that. And ang ganda rin actually na mga color palette na ginagamit niya, background. Ang solid. Ang laki na improve ng batang ito. Yes, actually bata lang po ito. Kung hindi ako nagkamali, early 20s lang to si Boss Parekoy's TV and Tips. So, silipin nyo yung kanyang mga content. Tingnan nyo, thumbnail pa lang ang sarap na sa mata.
And reviews niya, brutal din. Actually, honest din. Solid din. May mga test din tayo. May thermals din siya. May FPS din siya. Solid. Talaga nagiging normal na yung pag-show ng ganong review na may thermal, may FPS, papakita ng actual na naglalaro yung tao. Hindi yung nanguhula lang na magaling to, malakas to, solid to, gaming to. Anong basihan? Diba? Wala silang pinapakita ganun yung iba, yung mga cloud. Pero dito, pinapakita niya talaga ang solid. Ito ang tech reviewer talaga. So, number 1, Boys Parekoys TV and Tips. Pinoy na Pinoy talaga ang dating ng channel na to actually. And yung bosses niya pa, no, talagang very distinctive din, kagaya kay Boss Gadget Tech Tips. Talagang pag kayo na narinig mo, alam mo siya agad yun eh. Ganun na eh. Iilan lang sa mga Pinoy tech reviewer ang napansin ko na ganun na yung bosses masyadong distinctive. Si Pinoy Tech Dad, si Paul Tech TV, si Boss Hardware Voyage, si Sulit Tech Reviews. And then this one, si Boss Parekoys TV and yung Gadget Tech Tips. Yan, mga bosses na kapag kahit malayo ka, kahit di mo nakikita yung screen, alam mo kung sino yung nagsasalita. No? Ang solid lang. So, yun ang aking top 10. So, yan. Again, ito sila. Kung just in case na hindi nyo nasundan, yan po, sila Boss Yugatech, JFG, Gadget Sidekick, Mary Bautista, Gadget Tech Tips, Sulit Tech Reviews, Paul Tech TV, Pinoy Tech Dad, Hardware Voyage, and Boss Parekoys TV and Tips. Okay? And also, i-add ko lang bago tayo matapos dito sa video na to, nag-set up din ako ng poll sa group, dun sa private group ng Kotman, yung Tech Topics by Kotman, and then nagkaroon din ako ng konting poll dito sa aking mismong main page, and then poll din sa mismong YouTube community. And ito po naman yung top 5 na nanalo naman or pinaka-highest maraming boto sa channel. Again, hindi ko ini-include ang sarili ko rito. So, tinanggal ko yung boto para sa akin kasi ayokong ilagay ang sarili ko sa sitwasyon na mas magagaling naman talaga sa akin nandun. Hindi naman ako deserving na makasali doon. Okay? So, ito po yung top 5. Sila Boss, Pinoy Tech Dad, number 1. Sulit Tech Reviews. Yan. Binabasa ko na dito. And then, Hardware Voyage, 3rd. 4 is Paul Tech TV, and 5th is Parekoys TV and Tips. So, number 1 sa masa, at least sa mga audience ko, number 1 talaga is si Pinoy Tech Dad. Yeah, siya talagang number 1 sa top 5. So, yun lang. Yun yung sa poll. Okay? Iba yung sa tingin ko na magaling talaga. So, yun lang. Again, this is pagpa-fanboy ko lang naman. So, I hope naging informative to sa mga hindi pa kilala itong mga pinagsasabi kong mga channel. Just in case lang na hindi nyo pa kilala, yan po yung mga tingin ko dapat subaybayan nyo rin, tingnan nyo. And kayo, boss, sino ang top 5 nyo? Iwan nyo lang sa comment section. Kahit top 3 na lang, kahit top 3. Sino ang top 3 nyo na best Pinoy Tech Reviewers? Okay? Kahit huwag nyo na ako include, okay lang naman yan. Pero sino ang top 3 nyo? So, yun lang. So, I'm sure, baka ito na yung last video ko sa 2024. Siyempre sa 2025, bagong taon yun. Edi, start tayo sa 1. Pero, this will be my last video ngayon 2024. And I hope, kahit paano, naging informative ako at some point within this 2024. And, Happy New Year sa inyong lahat. Naway yung 2025 nyo, ikaw boss, lalo ka na boss, ang 2025 nyo ay maging prosperous. Sana laging puno ang inyong mga ref, puno ang mga grocery, may extra budget kayo, never kayo ma-short. I wish na sana mas maging okay po kayo. And sana, dalaw-dalaw kayo dito, silip-silip kayo once in a while kapag may time kayo. You don't have to be here every day. Ito may upload ako. Okay lang. Alam ko may mga personal naman kayo mga buhay. Pero just in case na meron kayong mga hahanapin about tech, about reviews, or mga tips and tricks, maybe, I hope na isama nyo ako sa mga channel na mga gusto nyo tingnan. Okay? Again, Happy New Year. This is Kotman. Thank you, boss, sa magandang taon itong 2024, and I hope magkakasama pa rin tayo ngayong 2025. I'll talk to you again soon sa 2025.